Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaksyon, opinion itong post, ang balita ngayon. Rafi Tolpo, salita, payag. Erwin naghahanda na ng kasong libel laban sa nagparatang ng maleta ng pera. Nagbabala si Senator Rafi Tulfo na naghahanda na umano ang kanyang kapatid na si Senator Erwin Tulfo ng kasong libel laban sa mga miyembro ng grupong tinaguriang Brave 18 o mga dating sundalo na nag-akusa sa kanya ng pagtanggap umano ng maletang may lamang pera na iniugnay sa kontrobersyal na flood control projects. Sa panayam ng Bilyonaryo News Channel, sinabi ni Rafi na personal niyang nakausap si Erwin matapos itong madawit sa mga testimonya ng ilang testigo sa isinagawang Blue Ribbon Committee hearing noong Hunyo 4, kapon. Sabi niya, I talked to Erwin about that and dininay niya. As a matter of fact, sinabi niya magdedemanda raw siya kasi it's a total lie. Sinungaling kayo! Sa pagdinig, sinabi ni Bernard Gumban na 2 beses umano siyang naghatid ng mga maleta sa isang bahay sa Green Hills na iniugnay kay Erwin Tulfo. Sa ilalim ng panunumpa, sinabi niya, ako po si Bernard Gumban. Bali po, nakapag-deliver po ako doon kay Senator Erwin Tulfo ng 2 beses. Yung una po, 2 maleta. Yung pangalawa po, 6. Bukod dito, may iba pang mga aligasyon inilatag laban sa senador sa parehong pagdinig, kabilang ng umano'y paghahatid ng mga babae sa ilang hotel para sa isang VIP na pinangalanan ng mga testigo bilang si Tulfo. Erwin. Mariin namang tinanggi ng senador ang lahat na paratang at tinawag na puro kasinungalingan ang testimonya. Sabi niya, malaking kasinungalingan ang mga naging paratang ni Bernard Gumban. Sa sobrang daming kasinungalingan, siya mismo ay litong-lito, sabi ni Erwin. At idinagdag pa niya, pansin din na pili lang ang mga binanggit kahit na sa una nilang affidavit, marami ang idinawit nila, may mga dinagdag pa, sabi ni Erwin. Ayon kay Rafi Tulfo, isa sa mga dahilan kung bakit kumpiyansa si Erwin na magsampa ng kaso ay dahil hindi umano saklaw ng parliamentary immunity ang mga testigo sa naturang pagdinig. Definitely, I'll file a libel suit, sabi ni Erwin. Dahil hindi naman sila covered ng parliamentary immunity dahil because at that time kanina hindi naman sila legit. Illegal daw yung hearing kahapon. Ang payag na ito ay kaugnay ng nagpapatuloy na bangayan sa Senado matapos ang reorganisasyon ng liderato. Patuloy na iginigiit ni Senate President Alan Peter Cayetano na siya pa rin ang lehitimong Senate President at si Senator Pia Cayetano ang lehitimong chairperson ng Blue Ribbon Committee na nagsagawa ng pagdinig. Sa kabilang panig, kinilala naman ang grupo ni Gatchalian si Erwin Tulfo bilang chairman ng Blue Ribbon Committee at iginiit nilang sila ang may lehitimong kapangyarihan na magsasagawa ng mga susunod na investigasyon. Ayon kay Rafi, itutuloy ang bagong liderato ng Senado ang sarili nilang Blue Ribbon hearing sa Hunyo 8 sa Lunes upang maharap at ma-cross-examine ang mga testigo. Yan na. So, magkapatid na Tulfo, siyempre, kapatid eh. Suportahan ng kapatid. Blood is thicker than water. So, again, these are allegations. Wala pang pruebang matibay na pwedeng dalhin sa korte. Kaya, tayo lang muna, taong bayan, ang humusga. Kanya-kanya tayong conclusion kung nagsasabi ba ng totoo ang mga Marines or nagsisinungaling.
Tayo ang huhusga, ito kay Erwin Tulfo, kung nagsasabi ba siya ng totoo o nagsisinungaling. Kaya dito natin makikita palagi sa reaction corner. Tingnan natin, reaction ng taong bayan. Daming nag-react, oh. 51,000 ang nag-react. 48,000 ang tumatawa, 701 ang galit. 2,500 lang ang naniniwala sa Tulfo Brothers. Percentage-wise, nasa, estimate ko lang ito nasa 95% ang naniniwala sa Brave 18 Marines, 5% lang ang naniniwala kay Erwin Tulfo. So, yan na, battle of or court of public opinion. Kap Kabisay, ang isang Erwin tonto nagsumbong kay Kuya na tonto. Greg Largo, mga siga dati ngayon tuta ni BBM. Kami, pamilya, yung kaming dalawang mag-asawa, bilib na bilib kami sa mga Tulfo brothers noon. Kasi palaban eh. Lalo na nung panahon ni Tatay Digong, sinusuportahan nila yung ginagawa ni Tatay Digong. Ngayon, bumaliktad eh. Nilalabanan na nila, anti-Duterte na sila. Anyway, ganyan talaga ang buhay politiko. Pet Villarrubia, Idol Boy, Viva Max, Mangkanor ng Pinas, Mr. Bend the Legs. So, ito na ang bagong, ano niya ngayon, hindi lang bend the law, kundi bend the legs. Excuse me. Bakit legs? Bahala na kayo. Kasi may aligasyon na nag-deliver daw ng cakes. Jake Malyare, tag-ulan na ngayon, pero ang magkapatid, taglibog. Ano ba yung libog? Turok Makto, beer house na lang tayo, paring Rapi. Huwag mo na silang pansinin. Ito, Sagip OFW. Sabi niya, as an OFW in the Middle East, I have been a loyal follower of Rapi Tulfo in action for many years. I was also one of those who campaigned and supported Rapi Tulfo, Erwin Tulfo when he ran for Senate. However, ito na, in the light of the recent allegations involving the misuse of public funds, I have been disappointed by what I perceive as a lack of strong reaction or clear position from him. Instead, he appears to dismiss the allegations as unfounded. Moreover, his brother Erwin Tulfo has also been mentioned. This development, so nagbago na ang paningin nitong Tulfo supporters na OFW. Kami ring mag-asawa, nagbago na rin ang aming paningin. Kaya lang, public perception. Lumalabas sa public opinion, perception, talo ang Tulfo brothers, talo ang grupo ni Soto. Mas marami, ulitin ko, nasa 80 to 90% ang sumusuportang taong bayan sa grupo ni SP Cayetano. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel nito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel nito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin niyo ang video nito. Karon ni anak ko sa balay sa natabangan ng ugero. So mauna ni ang gitabang nga yero nga ilan ang giatop tungod kay nagdali-dali sila og atop tungod kay sige og kaulan dire. So karon atong nakita nga humana gyud sa pag-atop og nakapatindog na gyud sila sa ilang balay tungod sa tabang. So kuan na gyud. Tungod sa tabang nakabalay na sila. Salamat sa Ginoo nga ug sa nagtabang sa sin nga nakatok na gid ni kay ga tuluan na among balay sa gi atok na gid namo ang gitabang sa amoa. Oo, so tungod kay sige na og kaulan inyo na lang giatop ang gitabang sa inyo nga yero. O giatok na gid namo. Salamat kayo sa nagtabang sa amoa.
So nindot na gyud ang inyong atop. So pila na to ka tuig ang inyong atop nga inyong gipulihan nga karon nakapatindog na mo aning inyong bag-ong balay? Pila to? 5 na katuig. 5 na ka tuig. Mm. So karon nindot na gyud di na gyud mo maulanan. Dili na. Hmm. Hinaot unta nga magpadayon pa ni nga tabang kay para matabangan ang kakalisod. So daghan pa di ang nanginhanglan og tabang O dagan pa gyud. nga sama ninyo. So salamat kayo.